ka? Anong ginagawa mo sa katawan ng kapatid ko? At ang kuderno! Mabuti naman. At alam mong hindi mo siya magagalaw hanggat nandito ako. At sisiguraduhin ko na hindi ka naabutan ng ganap nightclubs. Ano pa bang naasahan mo sa mga katulad naming aswang? Wala talaga kaming awa at wala kaming pakialam sa inyong mga mortal! May mga bagay talaga na mahirap maunawaan. May mga bagay na akala natin ordinaryo lang. Ngunit kung uungkatin mo talaga ang pinagmulan, ay doon mo malalaman ang tunay na lihim nito. Magandang araw po sa inyo, Miss Pinky. Pati na rin po sa mga tagapakinig ninyong walang sawang sumusuporta at tumatangkilik sa mga kwentong tampok ninyo. Hayaan po ninyo akong ibahagi ang aking naging karanasan tungkol sa mga aswang. Nang minsang tumira kami ng kapatid kong si Emil sa kahoy na mansyon na pinamana sa amin ng aming namayapang tiyahin. Ako nga po pala si Clara at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hello? Sino po ito? Hello? Ikaw ba si Clara? Oho, bakit ho? Clara, iha, si Ofelia ito. Kaibigan ng tiya Donna mo. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na wala na siya. Ano ho? Wala na si Tia Donna? Oo, at gusto niyang ipamana sa inyo ng kapatid mo ang mansyon niya rito sa probinsya. Heto po ang bayad, Manong. Salamat po. Uy, ate. Dito ba tayo titira? Ay, depende. Titingnan muna natin kung magiging komportable tayo rito. Sige na, bumaba ka na. At kunin mo na yung bag sa likod ng tricycle. Uy, sige po. Humugot ako ng isang malalim na hininga bago sinipat ang kabuuan ng mansyon. Gawa lang niya sa kahoy at halata na ang kalumaan. Ngunit mukhang matibay pa rin. Magaling siguro talaga ang tagapangalaga, kaya napanatili niya ang kaayusan ng mansyon. Pati ang mga tanim na bulaklak ay mayayabong at magaganda ang tubo. Uy, ate. Mukhang nakakatakot naman yung bahay na yan. Sobrang laki, oh. Baka mamaya may multo pala dyan. Anong multo ka dyan? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Mabuti nga at may titirhan pa tayo eh. Buti na lang talaga at sa atin iniwan ni Tia Donna itong mansyon niya. Biruin mo yun? Bahay lang ang kailangan natin eh. Pero mansyon ang ibinigay sa atin. Ay, basta ayoko matulog sa ibang kwarto, ha. Dapat magkasama lang tayo. Baka kasi may tumabi na multo sa akin, nakakatakot naman. Sus! Ang laki-laki mo na. Naniniwala ka pa rin sa mga multo na yan. Baka mamaya nga. Hindi ko alam may girlfriend ka na pala.
Gandang araw ho, Aling Ofelia. Magandang araw po. Kayo ba sina Clara at Emil? Oo, ako ho yung kausap ninyo sa telepono nung isang araw. Siya ba? Siya sige. Halik kayo rito sa loob. Pumasok muna kayo at mainit na riyan sa labas. Abay, tanghaling tapat pa naman. Sige ho, salamat. Uy ate, para talagang may kakaiba sa bahay na to eh. Hindi ko maintindihan pero parang tumitindig ang balahibo ko sa buong katawan. Ay, nako. Kakapanood mo kasi yan ng mga horror movies. Simula ngayon, ha? Bawal ka na manood ng mga ganon. Uy talagang hindi na no. Baka mamaya bagungutin pa ako eh. Buti alam mo. Pero sana lang talaga. Mali yung akala ko ng nararamdaman. Maupo na muna kayo at paghahanda ko kayo na maiinom. Ay, ako na ho. Nakakaya naman ho sa inyo. Hindi nyo naman po trabaho na pagsilbihan kami Sigurado ka ba, Iha? Ayos lang naman sa akin, lalo na't kararating nyo pa lang. Alam ko kasing pagod kayo sa biyahe. Ayos lang ho talaga. Kaya naman ho namin ni Emil na kumilos dito sa bahay. Dito rin ho ba kayo natutulog? Hindi. Umuuwi agad ako pagkatapos ko maglinis dito. Pero dati, bago mamatay ang tiya Donna ninyo, ay sinasamahan namin siya rito ng anak ko. Ganun po ba? Siya sige ho. Nananghalian na ho ba kayo? Oo, kanina pa. 11:00 talaga kasi ang kain ko Pero may kanin pa naman at saka ulam doon. Kasya pa naman siguro yun sa inyo ng kapatid. Grabe ang lalaki ng mga kwarto. Ay naku, hindi talaga ako matutulog na mag-isa kapag ganyan. Ang laki mo na para samahan pa sa kwarto, no? Kaya mo na yan? Ayoko nga. Sige ka. Kapag hindi mo ako sinamahan, isusumbong kita kina nanay. Sasabihin ko sa kanila, multuhin ka. Sus! Ako pa talagang tinakot mo? Saan mo ba gusto matulog? Doon na ba tayo pareho? Siguro,
Doon na lang ate. Sa unang kwarto bago maghagdan. Para kung may mangyaring hindi maganda, edi mabilis tayong makababa. Sa bagay, may punto ka naman. O sige, tara na rin at nang mailagay na natin itong mga gamit natin. Nahiga lang ako noon sa kama pagkatapos ayusin ang mga damit namin sa tukador. Hindi ko inasahang makakatulog ako. Kaya naman nagising na lamang ako dahil sa mahihinang pagtapik sa braso ko. Kasabay ang pagyugyog. Nang magmulat ako, ay mukha agad ng kapatid ko ang nabungaran ko. Anong oras na? 5:00 na ate. Pinapagising ka sa akin ni Aling Ofelia eh. May sasabihin daw muna siya bago siya umuwi. Ganun ba? Mauna ka na sa baba, susunod ako. Inayos ko na lang ang itsura ko tsaka sinipat ang sariling refleksyon sa salamin. Nang makasigurong presentable na ako, ay agad din akong sumunod sa baba para kausapin si Aling Ofelia. Naratnan ko siyang nakaupo sa sofa habang si Emil naman ay nasa labas at nilalaro ang isang tuta. Uuwi na raw ho kayo? Oo, iha. Natapos ko na rin namang labahan yung mga kurtina at naisampay ko na rin. Nasa silong naman yon kaya wala ka lang po problemahin. Maraming salamat ho kung ganon. Siyang nga pala. Mamayang gabi, pagsapit ng 11:00, dapat nasa loob na kayo ng silid ninyo. Huwag kayong lalabas hanggat hindi pa sumasapit ang umaga. Maliwanag ba? Ho? Bakit naman ho? Basta, huwag ka na maraming tanong at sundin mo na lang ang sinasabi ko. Para din ito sa kaligtasan ninyong magkapatid. Tinatakot nyo naman ho yata ako. Hindi ako nananakot, iha. Basta't sundin mo lang ang sinasabi ko, hindi kayo mapapahamak ng kapatid mo. Ano? Sinabi niya yun? Ay, naku, sabi ko na nga ba eh. May kakaiba talaga sa bahay na to eh. Ano ka ba? Ang sinabi lang naman niya, huwag na tayong lalabas ng kwarto pagsapit ng 11:00. Yun na nga ate. Dalaw lang tayo rito sa bahay oh. Kaya bakit kailangan niya pang magbanta? Pero bang meron pagsapit ng 11:00? Hindi ko rin alam. Pero para sa kaligtasan natin, sundin na lang natin siya. Bukas na bukas, tatanungin natin siya tungkol dun. Hindi na nakipagtalo pa sa akin ang kapatid ko. Maya-maya pa ay nakatulog na nga siya, habang ako naman ay nakikipagtitigan pa sa kisame. Subalit halos mapatalon ako nang bigla na lang may kumalampag sa bubong. Parang may mabigat na bagay ang nahulog doon. Hindi ko na sana yon papansinin pa, pero naulit pa yon ng makailang beses. Animoy may kung anong naroon na gustong sirain ang bubong. Napapikit na lang ako ng mariin sa katahimik na nagdasal na sana'y walang masamang mangyari sa amin ng kapatid ko. Ilang sandali pa ay nawala na rin ang mga kalampag. Ngunit patuloy pa rin sa pagtabog ang dibdib ko. Madaling araw na akong nakatulog noon, kaya naman kinabukasan ay parang pinupukpok ang ulo ko sa sakit. Magandang umaga. Magandang umaga ho, Aling Ofelia.
Oh, ba't ganyan ang itsura mo? Masama bang pakiramdam mo? Hindi naman ho. Masakit lang ho ang ulo ko dahil madaling araw na ho akong nakatulog kagabi. Ganun ba? Namamahay ka siguro kaya ganyan. Siya, may gamot doon sa cabinet. Teka lang, at ako na nga maghahanda ng agahan para naman makakain ka na at makainom ng gamot. Sige ho, salamat. Hindi ko na lang sinabi sa kanya ang tungkol sa nangyari kagabi. Kahit pag gusto ko na siyang tanungin tungkol doon. Para kasi may kinalaman yung mga kalampag na yon kung bakit ayaw ni Aling Ofelia na lumabas kami ng 10 oras ng gabi. Mabuti na nga lang at tulog mantika si Emil noon, kaya naman hindi niya rin narinig ang mga kalampag. Mamaya pala'y pupunta ako sa bayan para mamalengke. Gusto niyo bang sumama? Para naman makapasyal din kayo at maging pamilyar dito sa lugar namin. Opo. Uy, ate, sama tayo. Tsaka gusto ko rin bumili ng bola eh. May nakita kasi akong half court dun sa kabilang kalsada. Ay, oo. Minsan may mga kabataan din naglalaro doon, kaya pwede ka rin makisali sa kanila. Ikaw, Clara. Sasama na rin po ako. Wala akong pamimilian noon, kundi sumama na rin dahil ayokong maiwan na mag-isa sa bahay. Noon ko lang dinaramdaman na para bang may nakasunod na mga mata sa bawat galaw ko. Noon lang ako nakaramdam ng takot sa lugar. Sa isiping, baka nga may mga hindi nakikitang nilalang na nakatira doon kasama namin. Pinilit ko na lang na iwaksi ang isiping yun at nagpatuloy na lang sa pagkain. Bandang 9:00 naman ng umaga nang umalis kami papunta sa palengke. Nasa bukana pa lang kami ay nakasalubong ko na ang isang matandang lalaki. Nakasuot ng kamisa de chino at sombrerong gawa sa buri. Hinawakan ako nito sa braso at tinitigan ng matiim. Ano ho? Tatang naman, wag ho kayo manakot ng ganyan. Pinapaalalahanan lang kita. Nang bitiwan niya ako ay saka naman ako binalikan ni Emil. Nagtataka pa siya kung bakit parang takot na takot ako. Pero hindi ko na lang sinabi sa kanya ang tungkol sa sinabi ng matanda. Parang ayoko na tuloy manatili sa lugar na yon. Kaya naman pagbalik namin sa mansyon ay nagpa siya kong kausapin si Aling Ofelia tungkol sa desisyon kong ibenta na lang ito. Oh, bakit? Sayang naman tong mansyon kung ibebenta mo, iha. Sayang naman ho kasi kung kami lang ng kapatid ko ang titira dito. Napakalaki ho nitong mansyon para sa aming dalawa. Ang gusto ko ho, yung simple lang at hindi ganun kalaki. Buo na ba talaga ang desisyon mong yan? Hindi naman kita mapipigilan kung yan na talaga ang pasya mo. Oho, Aling Ofelia. Parang may kung ano sa mga mata niya noon na hindi ko lubos maintindihan. Tumangutango na lamang siya bilang pagsang-ayon sa sinabi ko sa kamarahang napabuntong hininga. Sinabi pa niyang tutulong siya sa paghahanap ng bibili ng bahay para hindi na kami mahirapan pa. Paglipas ng ilang araw ay para bang mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko ay anumang oras, babagsak na ang katawan ko. Iha, may sakit ka ba? Abay maputla ka. Hindi ko nga rin po alam eh. Ang bigat-bigat po talaga ng pakiramdam ko. Halata nga eh, mukha kang matamlay. Saka mukhang babagsak na yung mga mata mo. Kung ako sa'yo, magpahinga ka na muna. Saka mo na asikasuhin yung tungkol sa pagbebenta nitong bahay kapag umayos ay ang pakiramdam mo. Sige ho, at saka pakisabi nilang po kay Emil, huwag siya masyadong lalayo. Hindi pa naman niya kabisado tong baryo. Huwag kang mag-alala, babantayan ko siya. Salamat po. Dahil nga sa sama ng pakiramdam ko, ay nakatulog agad ako pagkalapat ng katawan ko sa kama.
Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nakatulog. Nang bigla akong maalimpungatan, may kakaibang presensya akong naramdaman na siyang nagpatindig ng mga balahibo ko sa buong katawan. Animoy may nakabantay sa akin sa pagtulog. At ilang sandali pa, ay may mga bulong naman akong naririnig. Hindi ko masyadong maintindihan pero parang galit ang tono ng boses nito. Muntikan pa akong mapatalon noon nang bigla na lang may kumatok sa pinto. Ate! Ate Clara! Pasok ka. Gising na ako. Kain na tayo, ate. Nagluto ng sabaw si Aling Ofelia. Ay, teka. Kamusta na pala yung pakiramdam mo? Ganun pa rin eh. Pero sige, bababa na ako. Nagugutom na rin ako eh. Saktong pagbaba ko ng hagdan ay may nag-doorbell. Kaya naman ako na ang sumilip sa labas para tingnan kung sino ang naroon. Malayo pa lang ay kita ko na ang isang matangkad at magandang babae. May balingkinitang katawan at mukhang mayaman. Tila ba nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw ang kanyang maputing balat. Magandang araw ho. Anong maitutulong ko sa inyo? Magandang araw din, Iha. Nabalitaan ko kasi na ibinibenta niyo raw itong bahay at lupa. Tama ba? Oo. Haliho kayo rito sa loob. Pumasok ho muna kayo at mainit dito sa labas. Salamat, Iha. Upo po muna kayo. Ano pong gusto ninyong inumin? Kape o juice? Ikukuha ko po kayo. Tubig na lang, Iha. Salamat. Sige ho. Sandali lang ha. Pagkarating ko naman sa kusina ay naabutan kong sumasandok na ng pagkain si Emil. Si Aling Ofelia naman ay nakatanaw sa sala kung saan nakaupo ang magandang babae. Kahit kasi malaki ang agwat ng sala at kusina ay matatanaw pa rin yun. Ikinuha ko na ng tubig ang babae at aalis na sana nang magtanong si Aling Ofelia. Sino yung bisita mo, Clara? Mag-i-inquire ho yata tungkol dito sa bahay eh. Bakit ho? Wala naman. Kausapin mo na muna siya at makakain ka na rin. O di kaya naman yayain mo na lang siya na sumabay sa atin sa pagkain. Marami naman akong niluto. Sige ho, sasabihan ko ho siya. Naratnan kong nagmamasid ang babae sa buong paligid at nang makita akong paparating ay bahagya siyang ngumiti. Bagamat bihis at elegante, halata ang pagod sa likod ng maayos niyang postura. Parang may binabasa siya sa pagitan ng mga bawat sulok ng mansyon. Inilapag ko ang isang baso ng malamig na tubig sa mesa at umupo sa tapat niya. Sa pagtitig ko sa kanyang mga mata, ay may napansin akong hindi maipaliwanag. Para bang may kung ano, na siya lang ang nakakaalam. Siya nga pala, hindi pa pala tayo nagpapakilala sa isa't isa. I'm Grace Bolivar, by the way. I am a private resort owner at gusto ko talagang magtayo ng mga resort sa mga liblib na lugar katulad nito. You know, away from the crowd. Mas makakapagpahinga talaga ang sino man kapag tahimik ang paligid. Oo nga ho magandang ideya ho yan. Siya nga po pala, ako naman si Clara Hidalgo. Nagagalak ho akong makilala kayo. So, sino ang kasama mo sa bahay na to? Mga magulang mo? Kapatid? Kami lang ho ng kapatid ko. Tsahin ko ho kasi talaga ang may-ari ng bahay na to. Ipinamana lang sa amin. Kaya pumunta kami rito para asikasuhin ang pagbebenta nito. Hindi ho kasi ako komportable sa malaking bahay. Lalo na at dadalawa lang naman kami ng kapatid kong nakatira. Alam mo bang matagal ko nang gustong bilhin ang lupa na to? Kaso, hindi ko pa kilala kung sino may-ari dati. Hindi raw kasi yun madalas magpakita sa mga tao. Ganyan ho talaga si Tia Donna.
Minsan nga lang din ho namin siya makita dahil minsan lang naman siya dumadalaw sa amin sa Maynila. Pero simula nang mamatay ang mga magulang namin ni Emil, hindi na rin siya nagagawi noon. Alam mo bang marami na rin akong narinig tungkol sa bahay na to. At karamihan, hindi magaganda. Kung ganun ho, bakit nyo gusto rin bilhin tong bahay? Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga sabi-sabi, Iha. Unless I experience it firsthand. To see is to believe, kasi nga ang motto ko. Kailangan ko na umalis at may aasikasuhin pa ako mga papeles sa munisipyo. Babalik na lang ako sa susunod na araw. Siya nga pala, ito ang contact number ko. Sige ho, salamat. Paano? Aalis na ako, ha? Mag-iingat kayo rito. Sige ho, kayo rin ho. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko noon. Dahil sa paraan ng pagkakasabi ni Ma'am Grace. Ngumiti nga siya, pero blanco ang kanyang mga mata. Hindi ko tuloy maiwasang mas lalong kutuban tungkol sa tunay na motibo ng babae. Tapos nang kumain sina Emil nang makaalis na si Ma'am Grace. Kaya naman imbis na dumiretso sa kusina ay nagpasya na lang akong bumalik sa kwarto. Parang bumigat na naman ang katawan ko at gusto ko na lang mahiga buong maghapon. Subalit, nang pipihitin ko na sana ang saradura ng pinto, ay para bang may narinig akong ingay sa ibang kwarto. Pinakinggan ko pa yung mabuti at sinundan. At doon ko napagtantong galing ang ingay sa kwarto ni Tia Donna. Clara! Aling Ofelia? Anong ginagawa mo dyan? Bawal ka sa silid na yan! Kwarta naman to ni Tia Donna, di ba? Bakit bawal? Basta't makinig ka na lang sa akin. Huwag kang papasok sa silid na yan. Naiintindihan mo ba? Siya, sige na. Bumaba ka na't kumain. Mamayang gabi na lang ho siguro ako kakain. Gusto ko na ho kasi magpahinga. Ikaw ang bahala. Ay maaga akong nagising upang magluto ng agahan. Tulog pa si Emil nun, kaya naman naisip kong maglinis na muna ng bakuran. Ate! Oh, bata! Bakit? May kailangan ka ba? Uy ate, kung ako po sa inyo, umalis na po kayo sa bahay na yan. Hindi po kayo ligtas dyan eh. Ha? Pero bakit naman? Kasi, may iba pa pong nandyan bukod sa inyo. Nakamasid lang siya at pinapanood ang bawat kilos ninyo. Bata ha? Hindi ako natutuwa sa pananakot mong yan. Hindi po ako nananakot. Isa ka po yung babaeng gustong bumili ng bahay. Kung may masama po siyang pakay dyan, huwag niyo po siyang hayaang magtagumpay ah. Ano? Teka. Uy, bata! Teka! Sandali! May tatanong pa ako sa'yo.
Napabuntong hininga na lang ako nang tuluyan na ngang mawala sa paningin ko ang batang lalaki na yon. Maliit, payat at madungis. Kaya naman sa palagay ko ay isang palaboy ang batang yon. Mukha kasi siyang hindi naliligo at sobrang dumi na rin ang damit na suot niya. Pagtingin ko naman sa mansyon ay para akong natuod nang makitang may pares ng pulang mga mata na nakasilip sa bintana ng kwarto ni Tia Donna. Ilang ulit pa akong kumarap nun para siguraduhin hindi ako namamalik mata. Ngunit pagtingin ko ulit doon ay wala na ang pares ng mapupulang mga mata. Nang sumapit ang hapon ay nagpasya naman akong maglinis sa hardin at alisin ang mga ligaw na damo upang aliwin ang sarili ko. Palagi ko kasi mababaliw ako dahil sa mga kababalaghang nararanasan ko sa mansyong iyon. Uy ate, tignan mo to. Ano yan? Parang diary ni Tia Donna. Ha? Patingin nga ako. Saan mo ito nakuha? Doon sa may basement. Naghahanap kasi ako ng mga gamit. Nasira yung ring sa half court eh. Ayusin sana namin ng mga kaibigan ko kaso ito naman ang bumungad sa akin. Teka nga, babasahin ko. Ngunit akmang bubuklutin ko pa lamang ang kwadernong yon ay bigla na lamang parang may malamig na hangin na dumaan sa likuran ko. Nanindig ang mga balahibo ko sa batok at ilang sandali pa'y nakaramdam ako ng tila mainit na hininga sa kaliwang tainga ko. May ibinubulong ito sa akin na hindi ko maintindihan. Uy ate! Ate! Uy ate! Ate! Tulong! Tulungan niyo kami! Wag. Wag. Uy, ate! Ano ba naman yan? Ano bang nangyayari sa'yo? Tulong! Ano ba yan? Tulungan niyo kami! Tanging natatarantang sigaw lang ni Emil at ang mga bulong na hindi ko mawari ang huling narinig ko bago ako tuluyang panawan ng ulirat. Paggising ko, figura ng isang lalaki ang agad na nabungaran ko. Nanlalabo pa ang paningin ko noon, kaya ilang beses pa akong nagpakurap-kurap bago tuluyang luminaw ang itsura niya. Tatang? Teka, nasan ako? Uy ate, naku buti naman gising ka na. Nasa bahay po tayo ni Tatang Jerry. Siya po yung tumulong sa akin kanina nung mawalan ka ng mali. O iha, kamusta na ang pakiramdam mo? Medyo nahihilo pa ho ako. Ganun ba? O siya sige, inumin mo muna tong gamot na inihanda ko. Ano ho ito? Tsaa lang yan. Nilagang dahon ng yerba buena. At saka luya. Mabisa yung panlaban sa masamang hangin. Inumin mo na ate para mawala rin ng panlalamig ng mga palad at talampakan mo. Epektibo daw yan. Dahil mukhang mabait ang matanda, ay ininom ko na lang ang binigay niyang tsaa. At habang sumisimsim ako ay hindi ko maiwasang mapalibot ang tingin sa paligid. Isa lamang yung tipikal na lumang kubo na pang-isahang tao lang. Walang kwarto at naroon na sa loob ang kusina, papag at lamesa. Maraming salamat ho sa tulong ninyo, Tatang, ha? Naku, walang anuman. Layunin ko talaga ang makatulong. Pero iha, hanggang kailan niyo babalak na tumira sa bahay na yon, ha? Kapag ho naibenta na namin yun, aalis na rin ho kami kaagad. Ibebenta? Ay naku, may nagbabalak na bang bumili? Meron ho, nagpunta ho siya kahapon sa bahay at ang sabi, desidido ho siyang bilhin ng bahay dahil gagawin niya raw hong private resort. Ay naku po, naku hindi pwede! Nagitla ako nang marinig ang pagsigaw ng matanda. Nanlalaki pa ang mga mata niya habang nakatingin sa akin na para bang hindi talaga siya sang-ayon sa sinasabi ko. Ngunit ilang sandali lang ay nahimasmasan din siya at agad na binawi ang sinabi niya.
Pasensya na. Natakot ba kita, Iha? Hindi naman ho masyado. Pero bakit ho ba nasabi niyo yon? May masama ho ba kung ibenta kong bahay para gawing resort? Kasi simula noon, hindi pa nagagalaw ang bahay na yun eh. At kailanman, abay walang nagtangka na galawin yon. Kahit ang mga magulang ni Donna, hindi ginalaw ang bahay na yon. Oho? Kilala niyo ho ang mga magulang ni Tia Donna? Abay oo. Sa katunayan nga na kaibigan ko ang tatay niyang si June. Mahirap lang sila na kagaya ko. Pero nang mamasukan siya doon sa lumang mansyon na yon, kasama ang asawa niyang si Nina, abay nag-ibang takbo ng buhay nila. Ho? Paano ho nag-iba? Simula nun hindi na masyadong naglalabas yung dalawa. Simula nang mamatay ang tunay na may-ari ng mansyon. Matandang mag-asawa kasi ang may-ari noon at walang mga anak at wala ring ibang mga kamag-anak. Kaya naman sa kanilang dalawa ipinamana ng mag-asawa ang mansyon na yon. Pero yun nga lang, parang nakulog naman sila sa loob at minsan na lang kung lumabas. Grabe naman yun. Ang exciting naman po pala ng buhay ni Lolo Jun, ano? Piruin mo. Nagtrabaho lang sila dun tapos sa kanila na pinamana yung mansyon. Swerte nun ah. Pero hindi matatawag na swerte ang nangyari sa kanila ha. Dahil simula nun, sa Karen sunod-sunod na nangyari ang mga kamalasan sa buhay nila. Katulad naman ho ng ano? Isa na riyan bunti ka nang mamatay si Donna. Noong sanggol pa lang siya. Buti na lamang, nakagawa kagad ng solusyon na mag-asawa. Kaya nailigtas nila ang tiyahin ninyo. Pero hindi magandang naging solusyon nila. Bakit ho? Ay nako. Alam nyo, tungkol sa bagay na yan mas maigi siguro kung ikaw na mismo ang makatuklas. Bandang 7:00 ng gabi nang makauwi kami ni Emil sa mansyon. Ngunit nagtaka ako nang makitang bukas sa mga ilaw sa buong bahay. Bandang 4:00 kasi nang mawalan ako ng ulirat at dalhin ni na Emil sa bahay ni Tatang Jerry. Hindi pa ako nakakapagbukas ng mga ilaw ng mga oras na yon dahil maliwanag pa naman. Pagpasok namin, amoy ko agad ang aroma ng nilulutong adobo mula sa kusina. Oh, Clara, Emil, nandito na pala kayo. Kayo talaga. Bakit nyo namang iniwang nakabukas ang gate at ang bahay na umalis kayo? Abay, mabuti na lang at hindi pinasok to ng kung sino. Saan ba kayo galing? Pasensya na, Aling Ofelia. May nangyari lang ho kasi. Nangyari? Teka, ngayon ko lang napansin. Parang amoy panghaplas ka. Nagpahilot ka ba? Hindi ho. Nawalan ho kasi ako ng malay kanina habang nagwawali sa bakuran. Ano? Nawalan ng malay? Paano nakaalis ka pa ng gano'n ang sitwasyon mo? Humihingi po ako ng tulong kasi nataranta na rin po ako eh. Saktong padaan naman po si Tatang Jerry kaya siya po yung tumulong sa amin. Dinala po namin si ate sa bahay niya tapos doon niya na rin po ginamot. Hindi agad nakahuma si Aling Ofelia dahil sa paliwanag ng kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit parang naging aligaga agad ang kilos niya at naglumikot ang kanyang mga mata. Maya-maya pa ay nagpaalam na siyang uuwi at nakapagluto naman na raw siya ng hapunan namin. Nagpasalamat na lang kami sa kanya at nang makaalis siya ay ikinandado na kaagad namin ang gate at mga pintuan. Mabuti na lamang at walang kababalaghang nangyari ng gabing yon. Ngunit kinabukasan ay isang masamang balita ang sumalubong sa amin. Bakit ang daming tao sa labas? Teka, mukhang may hinahanap sila ate. May isang ginang naman doon na iyak ng iyak. At paulit-ulit na sumisigaw ng anak. Siya nga. Teka nga at lalabas ako.
Aling Flor, halina ho kasi kayo. Iuwi ko na ho kayo. Pangako po, hanapin ko po si Kaykay. Nakita ko po si Kaykay. Naglalakad po siya habang nakatingin sa buwan eh. Parang wala siya sa sarili. Tapos nakita ko po siyang pumasok sa mansyon ng mga aswang. Uy, Boyong, ano ba yung pinagsasabi mo? Manimik ka na nga. Hindi magandang biro yan, ha? Bakit, Kuya Diego? Di ba? Nakakita ka na rin ng batang pumasok dyan sa mansyon na yan. At yung batang yun, hindi na rin nakalabas pa. Teka, anong ibig mong sabihin, bata? Boyong po yung pangalan ko. At yung tinitirhan ninyo, mansyon po yan ng mga aswang. Ano? Pero paano mo naman nasabing mansyon yan ng mga aswang? Nakakita ka na ba ng aswang? Opo. Noong nabubuhay pa po si Aling Donna. Pero kahit patay na siya, naku, meron pa rin pong pag-alagalang aswang dito sa baryo, no? Paano mo naman sila nakikita? Lumalabas ka ba tuwing gabi? Nasa labas po ako buong gabi. Wala po kasi akong bahay eh. Ayoko naman pong makaistorbo sa kahit sino. Kaya mas pinili ko na lang po matulog sa kalye. Uy, Boyong, tama na yan, ha? Huwag mo kang tinatakot yung mga bagong salta dito. Ayos lang, Manong. Hindi naman ako natatakot. Manong? Manong talaga, ha? Halos magkaedad lang tayo, eh. Pasensya na. Marespeto lang kasi talaga ako sa iba, lalo na kapag hindi ko pa nakikilala. Natameme ang lalaki at tinitigan lang ako ng matiim. Pagkatapos ay saka siya bumuntong hininga. Saka niyakag na ang ginang palis. Mabuti na lang at medyo nahimasmasan na ang ginang. Ngunit masama ang tingin ito sa mansyon habang dumaraan sila. Ngitian ko lang din ng tipid ang ibang mga nakaisyoso. Dahil para akong nahiya dahil sa sinabi ni Boyong. Pakiramdam ko kasi, isa ako sa may kasalanan kung bakit may isang batang nawawala. Boyong! Po? Halika nga muna rito sandali. Ay, teka lang po. Kung itatanong nyo lang po kung totoo yung mga sinabi ko kanina, naku, totoo po mga yun. Pati ba yung pagiging palaboy mo? Opo. Wala naman po kasi akong makukuha sa pagsisinungaling eh. Kaya bakit pa ako magsasayang ng laway kakasalita kung wala naman pong katotohanan, di ba? Humanga ako sa pagiging rasonable ng batang palaboy na si Boyong. Para na kasi siyang matanda kung mag-isip. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na yayain siyang pumasok sa bahay upang sabayan kami ng kapatid ko sa pagkain. Subalit tumanggi siya at sinabing bawal daw siyang pumasok sa loob. Kumunot ang noo ko dahil sa pagtataka nun, pero hindi ko na lang ring pinilit. Kinahapunan, hindi ko naman inaasahang babalik si Diego at kakatok sa pinto namin. Sandali! Ay. Manong? Manong ka dyan. Tawagin mo na lang ako, Diego. Diego, ano at naparito ka? May maitutulong ba ako sa'yo? Pwede ko bang makita yung buong bahay? Ha? Bakit? May plano ka bang bilhin tong mansyon? Ano ba to? Nangasal ka ba, ha? Pero itong itsura ko, sa tingin mo kaya kong bumili ng mansyon? Ikaw talaga eh. Abay, malay ko ba kung mayaman ka naman talaga at nagpapanggap lang na mahirap? At saka, sabi nga, di ba? Don't judge the book by its cover. Ay, naku, alam mo. Dami mong alam. Samahan mo na lang kaya kung ikutin tong bahay. Ay, titignan lang talaga ako, promise. Ano ba kasing titingnan mo, ha? Hahanapin mo rito yung batang nawawala? Si Kaykay? Pues, para sabihin ko sa'yo, lalaki, walang batang nagagawi rito kagabi. Kahit pa inspeksyonin mo kahit ang pinakasulok-sulukan naman siya na to, hindi mo talaga siya mahanap dito. Hoy, bakit? Dahil ba kinain niyo siya, ganun ba? Anong akala mo sa amin, aswang? Ay, hindi nga ba? Manong, para sabihin ko sa'yo, paninirang puri ang ginagawa mo. Tsaka, nasa teritoryo ka namin kaya pakiusap. Konting respeto naman.
Napapikit na lamang siya at saka humugot ng isang malalim na hininga. Tumangutango pa siya noon bago dumilat, saka muling tumingin sa akin. Saka ko naman narinig ang mga yabag ni Emil na noon ay pababa ng hagdan. Paglingon ko'y nagpupunas pa ito ng basang buhok dahil katatapos lang maligo. Napatingin din siya sa gawin namin at saka tipid ng initian ng binatang kausap ko. Oh, teka. May manliligaw ka na agad dati? Ano? Maliligaw? Hindi no? Eh bakit ang defensive din yung dalawa? Ay, naku kayo. Napaghahalataan ko kayo ha. O siya sige, doon muna ako sa kusina at maghanap ako ng merienda. Ay nga pala, papasukin mo yung bisita mo te. Huwag kayo dyan sa may pintuan no. Bad luck daw ang tumambay sa pintuan sabi ng isang feng shui expert na napapanood ko sa isang morning show. Anong manliligaw? Hindi no? Pasensya na sa kapatid ko ha. May pagkamalisyoso kasi talaga mo kung na yan eh. Ano? Ayos lang naman. Kung gusto mo talagang tingnan ng buong bahay, o sige, papayagan kita. Pero sinasabi ko na to sa'yo, walang batang pumasok dito kagabi. Sa kaliwang pisngi ko. Ano yun? Oh, bakit? Parang may mainit na hininga na dumampi sa pisngi ko. Teka, saan yun? Sa kwartong yun. Nung dumaan ako sa pinto, para bang may kung sinong naroon nakabantay. Alam kong kakatuwang naisip ko ng mga sandaling yon. Dahil kami lang naman talagang dalawa ang naroon. Ngunit sino nga ba ang makakapagpaliwanag ng naramdaman ko kani-kanina lang? Hindi agad ako nakahuma nang hawakan niya ako sa kamay at iginiya papunta sa pinto ng kwartong itinuro ko. Parang wala naman akong naramdamang kakaiba dito. Sigurado ka ba? Diyan ko kasi talaga nakita yun eh. Ay, Diyos ko. May multo ba talaga sa mansyon na to? Multo? Wala naman. Pero mga nilalang, baka meron. Ha? Anong nilalang? Ngunit sa halip na sagutin ang tanong ko, ay binuksan niya ang pinto ng kwarto. Dahan-dahan niyang nilakihan ang awang nun. At nang mabuksan niya ng tuluyan, ay tumambad sa amin ang isang masikip at maalkabok na silid. Madilim din doon at ang tanging nagsisilbing liwanag lang para maaninag namin ang loob ay ang sikat ng araw mula sa maliit na siwang ng bintana. Teka, papasok ka dyan? Bakit natatakot ka? Huwag ka mag-alala kasama mo naman ako Malay ko ba kung ano meron dyan? Tsaka, babae ako. Hindi pa kita ganun kakilala para pagkatiwalaan ka agad, no? Ano ka ba? Sa palagay mo ba may gagawin ako masama sa'yo? Dito nga tayo sa teritoryo ninyo. Hoy, mister. Kahit na nandito ako sa pamamahay ko, kung may balak kang masama, maghagawa mo. Lalo na at nasa 3 palapag pa tayo nitong mansyon. Pakiramdam ko ay nag-init ang buong mukha ko nang ngumisi siya at saka ako marahang pinasadahan ng tingin mula sa mata pababa. Wala sa isip na naitakip ko pang 2 braso ko sa dibdib ko kahit na wala namang bumabakat doon. Bukod kasi sa maliit ang hinaharap ko, ay nakasuot din ako ng makapal na t-shirt na pinarisan ko pa ng jogging pants.
Uy, pasensya ka na miss ha. Pero hindi kita magagawang pagsamantalahan sa ganitong lugar no. Wala nga tao pero may ibang nilalang naman. Hoy, huwag kang manakot ng ganyan. No ba, hindi ako nananakot no? Tsaka, grabe ka naman makayakap sa braso ko ha. Alam mo, kahit yung mo, nararamdaman ko pa rin. No ba? Pagkasabi niya nun, ay agad naman akong napabitaw mula sa pagkakayapos sa braso niya. Parang tumaas tuloy ang lahat ng dugo ko sa mukha dahil dun. Pasimple na lang akong tumingin sa ibang direksyon, ngunit isang bagay ang umagaw sa atensyon ko. Napakunot ang noo ko, saka yun marahang nilapitan. Isa yung picture frame na nakataob sa isang lumang study table. Ngunit halos mabitawan ko yun nang makita ang mga mukha ng nasa litrato. Otomatiko akong napabaling sa binatang kasama ko at nang makitang iisa lang ang hulma nilang dalawa ng lalaking nasa litrato ay nanginig ang mga kamay ko. Hoy! Ikaw! Uy, bakit? Teka, ano yan? Umamin ka nga sa akin? Ha? Sino ka ba talaga? O baka naman mas maiging itanong ko na kung ano ko nga ba talaga? Lumamlam ang mga mata niya noon at saka bumaling sa ibang direksyon. Para bang ayaw niyang mabasa kong ekspresyon sa mukha niya. Pero nilapitan ko siya at saka pilit na pinaharap sa akin. Hinawakan ko siya sa braso at saka inilapit sa mukha niya ang picture frame. Ano to? Ikaw to, di ba? Aminin mo, ikaw to, no? Ano naman kung ako nga yan? Pero paano? Dalaga pa si Tia Donna sa litratong to. Binata ka rin. Pero siya, tumanda na at namatay tapos ikaw? Ni wala man lang pinagbago. Aminin mo nga. Aswang ka ba? Engkanto? Anong nilalang ka? Sabihin mo! Ay, isa akong aswang. Napaatas ako nang sabihin niyang mga katagang yon. Siya pa itong unang naghinala sa akin na isa akong aswang pero ang totoo, siya naman pala talaga yon. Ngunit nakapagtatakang hindi man lang ako nakaramdam ng kahit na anong takot. Hindi ko mabasa ang ekspresyon sa mukha niya noon habang nakatingin siya sa akin hanggang sa muli na siya na magsalita. Si Donna, isa siyang mabuting kaibigan. Akala ko, wala nang taong tatanggap sa akin eh. Pero tinanggap niya ako ng buong buo. Natatandaan ko na. Ikaw yung Diegong ikinukwento sa amin ni Tia Donna dati. Tuwing dumadalaw siya sa amin. Ikaw yun, di ba? Siguro. Ako lang naman kasi ang Diegong nakakausap at nakakasama niya dati. Kaya nga natatakot ako sa maaaring hantungan nitong baryo. Ngayong wala na siya. Bakit? Ano bang meron? Ngunit bago pa man siya makasagot ay may narinig naman akong yabag ng taong paparating. Sumihip ako sa pintuan para tingnan kung sino yon at nakita kong seryosong muka ni Aling Ofelia na mabilis na naglalakad papalapit sa amin. Nang lingunin ko naman si Diego ay tahimik lang ito na para bang alam niya na ang mangyayari. Clara, anong ginagawa mo dyan? Diego? Aling Ofelia! Napatingin si Aling Ofelia sa hawak kong picture frame noon. Pagkatapos ay nanlalaking mga mata niya, nagpabalik-balik ang tingin sa amin ni Diego. Humigpit tuloy ang hawak ko sa picture frame habang naghihintay ng sasabihin ng ginang. Alam niya na? Teka, naguguluhan ako. Ibig sabihin ba nito, alam mo rin, Aling Ofelia? Kaibigan ako ng Tia Donna mo, Iha. Siyempre alam ko. Yun nga lang, mas nauna sila magkakilala ni Diego. Ibig sabihin? Teka nga, hindi ko maintindihan. Huwag niya sabihin kayo ang nangunguha ng mga bata. Kayo yung sinasabi ni Boyong na mga aswang? Hindi ako aswang, Clara.
Eh, ano ho palang papel nyo rito? Ano? Si Diego ang aswang. Tapos ikaw ang nambibiktima ng mga bata para ipakain sa kanya. Ganun ba? Iha, oo nga't aswang si Diego. Pero hindi siya masama. Ang totoo niyan, siyang tumutulong sa akin para panatilihin ang kaligtasan nitong baryo. Lalo pa ngayong wala na si Donna. Ligtas mula saan? May mga nagbabanta ba sa baryo? Mga aswang din ba? Oo, Clara. Kasi matagal nang pinamumugaran ng mga masasamang aswang itong baryo. Pero dahil sa mag-asawang aswang at mangkukulam, naku, nagawa nilang ikulong ang mga masasamang aswang na yun. Wala sa isip na napahawak ako sa ulo ko noon. Para kasi hindi agad maproseso ng utak ko mga narinig ko. Sa dami ng mga natuklasan ko, parang ayaw nang tanggapin ng utak ko lahat ng mga impormasyong yun. Kaya ako lang naman gustong tignan itong bahay dahil, kako baka may nagalaw kayo hindi dapat galawin. Bakit? Dahil ba sa sinabi ni Boyong na nakita niya pumunta rito si Kaikai kagabi? Naku, oo. Kung totoo nga yun, baka unti-unti nang nakalabas sa mga masasamang aswang at mga bata ang binibiktima nila para mas mabilis na bumalik ang lakas nila. Pinanindigan ako ng balahibo nang marinig ang sinabi ni Diego. Ibig sabihin delikado ang mga bata sa baryo. Iniisip ko pa lang na may mga magulang na magdurusa at malulungkot sa pagkawala ng mga anak nila, ay naaawa na ako. Alam ko kasi ang pakiramdam na mawala ng mga mahal sa buhay. Kung ganon, anong magagawa ko para matulungan kayo? Ganito, kailangan natin patayin ang tagapagsunod ng sinaunang kulto. Ano? May kailangan tayong patayin? Pero, paano kung makulong tayo? Na ba hindi tayo makukulong, Clara? Dahil ang tagapagsunod na yun ay isa ring aswang. Isang tagapagmana ng trono ng mga penanggal. Penanggal? Oo. Uri sila ng mga aswang na nahahati ang leeg. Katulad lang rin sila ng mga manananggal. Ang kaibahan nga lang, ulo lang ang parte ng katawan nilang lumilipad para mambiktima. Ang kanilang mga matay walang itim. Ang tanging nagliliwanag na puti lamang ang makikita. Nakalawit din ang mga ugat at puso nila habang lumilipad. Napalunok ako ng laway dahil sa mga nalaman ko. Hanggang sa ilang sandali lang, ay bigla naman parang may bumagsak na kung anong mabigat na bagay sa sahig. Sabay-sabay tuloy kaming napababa ng hagdan at doon nga inarat na namin si Emil na nakahandusay sa lapag sa tapat lang mismo ng hagdan. Walang malay at katabi ang isang lumang kwaderno. Sandali Pamilyar yung kwaderno na yan Kalintikan na. Ito ang kwadernong ilang dekada ng pinangangalagaan ng mag-asawang tunay na may-ari ng bahay na to. Naku, Aling Ofelia, kailangan natin maitago yan habang hindi pa tuloy nabubuksan ang pintuan. Anong pintuan? Ang lagusan ng mga pinanggal. Hindi ito dapat makita ng tagapagsunod, kundi ay mayayari tayong lahat kapag nagkataon. Bakit? Ano bang mangyayari kapag nakuha yan ng mga tagapagsunod? Kung mangyari yun, naku, tuluyang mabubuksan ang pintuan at maghahasik na naman ng lagim ang mga pinanggal sa baryo. Itinago na nga ni Aling Ofelia ang kwadernong yun habang si Emil naman ay binuhat ni Diego para dalhin sa sofa. Pinahiga niya ito roon at saka tumingin sa akin ng makahulugan. Napakunot naman ako ng noo nang muli niyang tingnan ang kapatid ko at bumaling ulit sa akin. Bakit ganyan ka makatingin? Kasi parang may bakong pakiramdam sa kapatid mo At ano naman yun? Parang may negatibong enerhiya na nagpupumilit sa kupin ng katawan niya.
Magandang araw, Clara. Magandang araw ho. Haliw kayo. Pasok ho. Salamat. Upo ho kayo. Salamat. Gusto niyo ho ba ng juice? Ipagtitimpla ko ho kayo. Pwede ba? Medyo nauuhaw na rin kasi ako Sobrang init sa labas. Wala pa naman akong dalang payong kanina. Sige ho. Saglit lang ho Mabilis kong tinungo ang kusina upang ipagtimpla ng juice si Ma'am Grace. Binilisan ko na lang ang pagtitimpla at parang may iba akong nararamdaman noon sa mansyon. Subalit pagbalik ko sa sala ay nagtaka ko nang makitang wala na roon ang babae. Tanging ang brown envelope na lang ang nakapatong sa center table. Maya-maya pa ay may narinig akong bagay na bumagsak sa sahig. Galing yon sa kwarto sa itaas. Kaya naman agad akong napaakyat ng hagdan upang tingnan kung ano yon. Ma'am Grace? Ma'am Grace, nandyan ho ba kayo? Clara! Ano hong ginagawa niyo dyan? Pasensya ka na ha? Hinahanap ko kasi yung banyo. Akala ko meron dito sa kwarto, wala pala. Pasensya na talaga. Nasa baba ho yung banyo. Sana ho, pinuntahan niyo na lang ako sa kusina para nasamahan ko kayo. Oo nga kaso hindi na kasi ako makapagpigil. Pakisamahan na nga lang ako sa banyo at ihing-ihi na talaga ako kanina pa. Pinilit kong huwag ipakita sa kanya ang pagdududa ko habang kaharap siya. Tahimik ko na lang siyang iginiya papunta sa banyo sa ibaba at pagkatapos ay hinintay ko na lang siyang makalabas roon. Nang makaupo na kaming pareho sa sala ay pinagmasdan ko lang ang mga kilos niya. Bawat kumpas ng kamay niya at ikot ng mga mata ay binabantayan ko rin. Hindi naman talaga ako ganun. Pero kapag naghihinala kasi ako sa isang tao, ay nagagawa akong maging mapagmasid at mapagmadyag. Kailangan kong itaas ang depensa ko dahil hindi ko alam kung may iba pa talagang pakay ang babaeng yon. Saka ko naman naalala ang babala ni Boyong. So, let's get down to business. Dala ko na mga papeles at kontratang nagpapatunay na binibenta mo na nga itong mansyon, pati ng lupang kinatitirikan nito. Huwag ka mag-alala. Ako maglalakad dito para hindi ka na mahirapan. Pwede bang hintayin na muna natin si Aling Ofelia? Higit kasi sa aming dalawa, siya ang mas nakakaalam ng mga dapat at hindi dapat gawin dito sa bahay. Tsaka, siya ang mas matagal na nakasama ni Tia Donna nung nabubuhay pa to. Pwede naman. Pero kasi nagmamadali ako Kailangan ko na itong ipanotaryo pagkatapos. Busy kasi akong tao at hindi nabibili ang oras ko. Marami pa akong dapat na asikasuhin at isisingit ko lang talaga to sa schedule ko. Kung gano'n naman ho, pwede naman ho siguro kayong kumuha ng abogado para siya na ho ang maglakad ng papeles. Sa gayon po, hindi na kayo maaabala. Iha, kahit pa may abogado mag-aasikaso nitong mga papeles, kakailanganin pa rin niya ang presensya ko. Kaya bakit pa ako mag-aaksaya ng pera na ipambabayad sa kanya? Kung pwede namang ako na lang ang gumawa. Basta ho, hindi ho ako pipirma hanggat wala pa si Aling Ofelia. Sana ho, maintindihan ninyong nag-iingat lang ho ako. Lalo na at wala akong alam sa mga ganyang bagay. Kung may pera lang din ho ako na lang po ang kukuha ng abogado para maglakad niyan. Kaso, hamak na tagapagmana lang naman kami ng mansyon na to At tanging ito lang po ang meron kami ng kapatid ko. Tumangu-tangu naman ang babae sa kapinilit na ngumiti. Muli niyang isinilid ang mga papeles sa envelope at saka tumayo na parang magpapaalam na. Tumayo na rin ako noon at saka iginiya papunta sa labas. Malayo pa lang sa gate ay tanaw ko ng isang batang lalaking nakatingin sa amin mula sa lilim ng punong aratilis sa kabilang daan. Babalik na lang siguro ako sa mga susunod na araw. Sana naman ay matsyempuhan kong narito ang tinatawag mong Aling Ofelia para hindi na natin maabala ang isa't isa. Lalo na't may iba rin akong inaasikaso.
Sige ho. Salamat ho sa pag-intindi sa sitwasyon ko. Wala akong magagawa. Kayo may-ari ng bahay eh. Ay, siya. Sige, aalis na ako ha. Sige ho, ingat ho kayo. Nang maisara ko ng gate ay saka naman ako bumaling kay Boyong. Ngunit tila ba pinanlamigan ako ng buong katawan na makita ang ekspresyon sa mukha niya. Para bang natutuwa siya at nahangisin na hindi naman gawain ng isang bata. Dahil sa kilabot ay mabilis akong naglakad papasok ng bahay. Nakakatawang natakot ako sa isang bata lang. Pero talagang may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Para bang hindi siya normal na bata lang. Dumiretso na lang ako sa kusina para kumuha ng tubig na maiinom. At pagkatapos ay umakyat na ako sa kwarto para ihiga ang katawan kong nooy nanginginig na sa takot. Hindi ko na malahim nakatulog pala ako kaagad noon. At nagising na lang nang bigla akong makarinig ng mga kalampag mula sa kabilang kwarto. Emil? Umalis ka! Halimaw! Mabilis pa sa 4:00 kung bumaba sa kama sa kadumiretso sa kabilang kwarto. Hindi na nga ako nakapagsuot ng tsinelas dahil sa pagkataranta. Ngunit nang pihitin ko na ang seradura ng pinto'y nakalak yun mula sa loob. Nanginginig ang mga kamay kong kinalampag ang pinto habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kapatid ko. Emil! Emil, ano nangyayari dyan? Buksan mo tong pinto! Ate, bakit? Napakunot ang noo ko nang makitang nakangiting mukha ni Emil na para bang walang nangyari. Napabaling ako sa loob ng kwarto niya at nakitang malinis naman yon at walang ni anumang bakas ng kaguluhan. Magsasalita pa sana ako pero parang may kung anong bumikig sa lalamunan ko. Napatikhim na lang ako sa kapilit ng umiti at umiling. Tatalikod na sana ako nang may marinig akong magsalita. Isang lalaking may malalim na boses na animoy galing sa kaila-ilaliman ng lupa. Kung ako sa'yo, umalis ka na sa bahay na ito at iligtas ang buhay mo hanggat may oras ka pa. Clara! Emil! Oh, Aling Ofelia. Ano? Nabilhan niyo ba ako ng prutas? Oo, nasa baba sa kusina. Tara na't mananghalian. Bumili lang ako ng luto ulam para makakain na kayo kaagad. Nang balingan ko sa Emil na nakangisi itong tumingin sa akin bago naglakad at sumunod kay Aling Ofelia. Napahawak na lang tuloy ako sa mga palad kong nooy na mawawis na at nanlalamig dahil sa kaba. Habang tumatagal ay mas lalo lang nadaragdagan ng mga kababalaghang nangyayari sa bahay na yun. Kaya naman alam kong hindi na talaga kami ligtas doon. Pagkatapos kumain ay bumalik na si Emil sa kwarto niya dahil kailangan niya na raw magpahinga. Nang makaakyat na siya ay kinuha ko ang pagkakataon na yon para kausapin si Aling Ofelia tungkol sa mga nangyari habang wala siya. Ano? Pumunta ulit dito yung babaeng gustong bumili nitong mansyon? Oo. May dala ho siyang mga papeles. Pero sinabi ko sa kanyang hindi ako pipirma ng kahit na anong kontrata nang wala ho kayo. Kaya ang sabi niya babalik na lang daw po siya sa ibang araw. Tama yung desisyon mo. Mabuti naman at naisip mo yan. Pero si Boyong ho, parang may iba sa kanya kanina nang makita ko siya sa labas. Paano ang kakaiba? Parang hindi ho siya bata kung tumingin siya. Tsaka ngumisi sa akin kanina. Hindi ko maintindihan pero kinilabutan na ho talaga ako. Baka naman guni-guni mo lang yon. Kahit naman kasi maraming napapansin ng batang yon, mabait naman yon. Hindi lang ho yun. Aling Ofelia, may napansin din ho ba kayong kakaiba kay Emil? Parang wala naman. Bakit? Kanina kasi, nagising ako dahil sa mga kalampag mula sa kwarto niya. Tapos, bigla siyang sumigaw. Pero nung puntahan ko na siya, parang wala namang nangyaring kakaiba. Maayos ang itsura niyang humarap sa akin. Hindi kaya, ikaw ang may problema. Anong ibig ninyong sabihin?
Kailangan nating hintayin si Diego para maipatawag natin ulit si Tatang Jerry. Parang kayong magkapatid ang puntirya ng mga aswang. Bandang 4:00 ng hapon nang dumating si Diego sa bahay at agad naman siyang pinakiusapan ni Aling Ofelia na sunduin si Tatang Jerry. Nang bumalik na si Diego ay may dala siyang isang mahabang kahoy na kahon. Siguro ay nasa 2 dangkalang kapal at 3 dangkalang lapad na ang haba naman nito ay nasa 4 na talampakan. Si Tatang Jerry naman ay may bitbit na isang bayong at isang bag na gawa sa katsa. Hindi magandang nararamdaman ko sa bahay na ito. Abay mas lalong lumalakas ang negatibong enerhiyang gumagala rito. Ito, isuot ninyo. Anting-anting yan para hindi kayo madaling malapitan ng mga masasamang kaluluwa. Oy Diego, ang mga sandata. Eto. Ito, itong kampilan na ito ay sandata pa ng lolo kong mananugis. Mayroon itong basbas ng isang bantog na albularyo. At kapag dumaplis ito sa balat ng aswang, nako, kahit isang maliit na daplis lang, abay hindi na nito magagawa pang hilumin yon. Tatagas ng tatagas ang dugo mula roon hanggang sa manghina siya. At saka mo na itatarak ito sa kanyang doo. Ibinigay sa akin ni Tatang Jerry ang kampilan, habang ang tabak naman ay kay Aling Ofelia. Buntot pagi at isang punyal ang naiwan sa kanya, habang si Diego naman ay hindi na raw kailangan ng sandata. Dahil kontrolado naman niya daw ang sarili niyang magbagong anyo bilang aswang. Pagkatapos ay saka ko naman ikinuwento sa kanyang mga nangyari, habang kami lang ni Emil ang tao sa mansyon. Kung anong sinabi ko kay Aling Ofelia, ay ganon din ang sinabi ko sa kanya. Wala akong pinalampas na detalye, kaya naman pagkatapos kong magkwento, ay saka naman napailing ang matandang albularyo. Naku, sa palagay ko hindi yun guni-guni lang. Ano ho ang ibig ninyong sabihin, Tatang? Sina Boyo at Emil. Naku, sinasaniban sila ng kaluluwa ng mga aswang. Diyos ko, ang kapatid ko. Ofelia, kunin mo ang kwaderno ng mga ritual. Kailangan nating malaman kung sino nga ba ang itinakdang magsara ng lagusan. Nang sa gayon ay hindi na ito mabuksan pa ng kahit na sino. Agad namang tumalima si Aling Ofelia, habang kami namang tatlo, tahimik na naghihintay sa sala. Ilang sandali pa ay aligagang naglalakad takbo pabalik sa salang ginang. Nanginginig ang mga kamay niya at habol-habol ang hininga. Ay, nawawala! Abay, paano nangyari yun? Saan mo ba itirago kasi? Sa kwarto ni Donna. Ako? Clara, pumunta ka ba roon? Magulong loob ng kwarto ng abutan ko kanina. Hindi ho. Pero isang tao lang hong naiisip kong gagawa nun. Teka, sino? Walang niya hindi kaya yung Grace? Tama ka. Siya nga. Kanina kasi iniwan ko siya rito sa sala para ipagtimpla ng juice. Kaso pagbalik ko wala na siya. At doon ko nga siya naabutan sa kwarto ni Tia Donna. Ang sabi niya, naghahanap daw po siya ng banyo. Ay naku, sinasabi ko na nga ba may pakay talaga ang babaeng nandito sa mansyon At kung hindi ako nagkakabali, naku marahil siya na ang tagapagsunod. Naku po, alintikan na. Pero, paano naman niya mabubuksan ang lagusan kung wala siya dito? Ang kwadernong yun, ang nagsisilbing susi ng pintuan. Nakasulat sa loob na ng ritual ng pagsasara. Ngunit kapag sinunog yun sa apoy, kasabay ng ritual ng tagasunod, magbubukas ang tuluyan ng pintuan at muling makakalaya ang lupon ng mga masasamang aswang. Salamat sa impormasyon yon, Diego. Hindi ko na pala kailangan pang magkandahirap sa pag-iisip kung paano mabubuksan ang pintuan. Ganun lang naman pala kadali yun. Sino ka? Anong ginagawa mo sa katawan ng kapatid ko? At ang kuderno? Huwag kang magmadali, Clara. Dahil makikilala mo rin ako.
pagdating ng taktang panahon. Pero itong kwadernong ito, kailangan na nitong mawala. Walang iya ka. At talagang ginamit pa pang katawan ng isang bata. Siyempre naman, hindi pa makakalabas ang tunay na katawan ko mula sa kulungang yun kaya. Ito, naghanap muna ako ng panandaliang matitirahan. Maiwan ko muna kayo. At kailangan ko pang harapin ang tagapagsunod. Hindi na kailangan. Dahil nandito na ako, mahal na pinunong Ardon. Ardon? Ngayong alam mo na kung sino ako. Siguro naman, ay panahon na para patayin namin kayo isa-isa. Dahil ang ayoko sa lahat ay yung may sumasagabal sa plano ko. Grace! Ngayon na! Masusunod po. Pinuno. Mabilis na nakatakbo papunta kay Emil si Grace at doon ay pumorma ang mga ito. Naghahandang makipaglaban. Kami naman, umigkas din at inihanda mga sandata namin. Kailangan natin silang tapusin bago sumapit ang taktang panahon. Anong oras na? 6:00 na po ng gabi, mahal na Pinuno. Pagpatak ng 7:00, magiging ganap na ang eclipse. Kung ganon, simulan na natin ang laban! Tatang, ano hong meron sa eclipse? Naku, mamaya nga na 7. Magaganap ang eclipse. Tinatawag itong Super Blood Moon. Doon magiging pinakamalakas ang kagaya nilang pinanggal. Kaya kapag nagtagumpay silang baksan ng lagusan, naku, katapusan na ng baryong to. Lintik! Nakalimutan ko 4 ng Abril pa lang ngayon. Kaya pala ngayon lang din nagpakita yung babaeng yan. Sa tanagal-tagal na nakatenga itong bahay. Hindi nga nagkamali si Donna na bago sumapit ang araw ng eclipse, may darating para pakawala ng lupon ng mga masasamang aswang. Kaya humanda kayo. Hindi dapat sila magtagumpay. Ngumisi ang dalawang aswang at unti-unti nagbago sila ng anyo. Nahati ang lieg ni Grace at nawala ang iting sa mga mata niya. Naging purong puti ang mga yon na bahagyang lumiliwanag. Nang lumipad na ang ulo niya ay lumawit doon ang mga ugat, pati na ang puso niya. Bumuka rin ang bibig nito ng malaki na abot hanggang panga. Habang si Ardon naman, gamit ang katawan ng kapatid ko ay nagawa lang pahabain ang kanyang mga kuko at pangil. Naging purong itim din ang kanyang mga mata. Lumitaw din ang mga maitim na ugat sa kanyang sentido at leeg. Ngayon, simulan na natin ang tunay na laban! Grace, puntiryahin mo ang babae dahil siyang nakatakdang magsara ng pintuan! Masusunod po, mahal na Pinuno. Diego! Alalayan mo si Clara! Hindi siya pwede mamatay! Oo naman, kahit hindi mo ako itusan, talagang gagawin ko yon. Naku, mag-ingat kayo. Hindi basta-basta ang lakas nila. At mas magiging malakas pa sila kapag naging ganap na ang eclipse. Naunang sumugod ang aswang na pinanggal. Mabilis itong lumipad papunta sa gawi ko. Akala ko nga'y susunggaban niya ako agad. Pero nang akmang hahablutin na siya ni Diego, ay mabilis din itong umiwas at lumipad pa itaas. Saka naman sumugod si Ardon kina Tatang Jerry. Ngunit hindi ko na nasubaybayan pang labanan nila dahil muli na namang sumugod ang pinanggal. Base sa pagkakahawak mo sa kampilang yan, alam ko wala kang karanasan. Kung wala lang si Diego sa tabi mo para alalayan ka, baka kanina pa kita napatay. Mabuti naman. At alam mong hindi mo siya magagalaw hanggat nandito ako. At sisiguraduhin ko na hindi ka naaabutan ng ganap na eclipse. Natigilan ako na magbagong anyo rin si Diego. Hinubad niya ang pangitaas niyang damit at nakita ko kung paanong lumaki ang katawan niya. Tumangkad din siya at naging isang nilalang na may maitim na balat. Ang kanyang buhok ay humaba rin at naging purong puti.
ang kabunan! Ngayong pinanggal, malalaman natin kung sino talaga ang mas mabagis sa ating dalawa! Diego, mag-iingat ka! Nagpambunong dalawang aswang at parang hangin sa bilis ang bawat galaw ni Diego. Tutok na tutok ako sa labanan nila nang marinig kong malakas na daing ni Aling Ofelia. Nang bumaling ako sa gawin nila ay nakita kong nasugatan siya ni Ardon sa tiyan. Mukhang malalim ang sugat na yon at nakita ko pa kung paanong dilaan ni Ardon ang kamay niyang may bahid ng dugo ng ginang. Aling Ofelia! Ano? Masarap ba, Ophelia? Kung ako ang tatanungin mo, masarap naman ang dugo mo. Pero mas masarap pa rin ang dugo ng mga batang dalisay pa ang kaluluwa. Hindi na ako makapaghintay na makalaya muli. Nasasabit na akong makatikim ng sariwang dugo ng mga bata. Walang hiya ka talaga. Ardon! Wala kang awa! Ophelia, doon ka muna kay Clara. Teka, makakaya mo ba? Ako nang bahala sa animal na yan. Oo. Pero paano ho kayo? Ano ba hawak mo kong intindihin? Matanda na ako. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon eh, gawin ang parte ko. Alang-alang sa mga taga-baryo. Ikang naglalakad palapit sa akin si Aling Ofelia. Sinalubong ko naman siya at tinulungang makaupo sa sofa sa pinakasulok ng sala. Noon ko lang rin napansin na wala na roon sina Diego at Grace. Sira ang bintana sa gawing harapan ng bahay, kaya nahinuha kong doon sila dumaan palabas. Nagsimula na rin magpagbunos na Tatang Jerry at Ardon. Hindi ko maiwasang mag-alala sa sasapitin ng katawan ng kapatid ko na ginagamit noon ni Ardon sa pakikipaglaban. Alam ni Tatang ang ginagawa niya, hindi niya sasaktan ang kapatid mo. Pero baka siya naman ho ang mapuruhan ni Ardon. Huwag mo na silang alalahanin. Halika rito. Kunin mo ang bag na yon ni Tatang. Sa loob nun, merong garapon doon na may lamang abo. May orasyon yon. Kaya epektibo yun para hindi na makabalik ang ulo ni Grace sa katawan niya. Oras na hindi na siya makabalik, hindi niya na magagawa pa ang ritual na pagbubukas ng lagusan. Gusto niyo hong ibuhos ko yun? Doon sa naiwang katawan ni Grace? Oo, iya. Ganun na nga. Kinuha ko nga ang garapon ng abo na naroon sa bag ni Tatang na gawa sa katsa. Abala pa rin sa paglalaban ng dalawa, kaya naman humanap ako ng tiyempo para makapuslit sa likuran ni Ardon. Saglit namang sumulyap sa gawin namin si Tatang. Napansin kong unti-unti na silang lumalayo mula sa katawan ni Grace. Kaya naman naisip kong paraan yon ni Tatang para maisagawa ko ng plano. Hinubad kong tsinelas ko tsaka maingat at tumakbo papunta sa katawan ni Grace. Nanginginig pang mga kamay ko noon habang binubuksan ang garapon. Muntikan pa nga yung matapon dahil sa pagmamadali. Walang iya ka! Lumayo ka sa katawan ko! Clara, ibuhos mo na! Wag! Bago pa man makalapit sa gawi ko, si Grace ay mabilis na siyang nahablot ni Diego at iwinasiwas sa ere. Nang bitiwan siya nito, ay humampas siya sa pader na mansyon. Tumilamsik ang mga dugo roon at maging sa sahig. Nakabawi pa rin siya pagkatapos nun, pero halata na ang panghihina niya. Kumulo ang parteng leeg ng mabuhusan ko yon ng abo, kaya naman mas lalo pang naghurmentado ang pinanggal. Anong ginawa ninyo sa katawan ko? Pasensyahan na. Pero hanggang dito ka na lang. Clara, itarak mo sa noon niya ang kampilan mo! Walang pagdadalawang isip, sinunod ko si Diego at nang saktong 7:00 ng gabi, tuluyan kong napatay ang pinanggal. Sumigaw ng malakas si Tatang Jerry, kaya naman sabay kaming tumalis ni Diego papunta roon. At sa ilalim ng eclipse, nakatayo sa harapan ni Tatang si Ardon.
Nakaluhod siya habang ang mga kuko ng aswang ay nakatarak sa kanyang dibdib. Bumulwak ang dugo mula sa bibig niya. Nang hugutin ni Ardon ang kamay nito at tuluyan na nga siyang bumagsak sa lupa nang dilat ang mga mata. Napatakip ako ng bibig at napaiyak dahil sa aking nakita. Tatang Jerry! Hayop ka, Ardon! Wala ka talagang awa! Ano pa bang aasahan mo sa mga katulad naming aswang? Wala talaga kaming awa at wala kaming pakialam sa inyong mga mortal. Guys! Guys, kayo na! Malapit nang matapos ang eclipse! Si Grace baka mo! Nauna na siya sa'yo sa impyerno! Kaya kung ako sa'yo, sumunod ka na rin sa kanya! Ano? Peste kang gapunan ka! Anong ginawa mo sa tagapagsunod? Magbabayad kang inayupag ka! Kailangan mo na sumunod sa kanya, Ardon! Eto sa'yo! Ano to? Kutong lupa ka! Anong ginagawa mo? Mula sa madilim na bahagi ng hardin ay lumabas si Boyong at may kung ano siyang isinaboy na parang pulbos kay Ardon. Umusok ang katawan nito pero hindi naman nalalapnos ang balat. Naisip kong baka espiritual ang talab ng pulbos na yon dahil para siyang nasusunog pero hindi sa pisikal na anyo. Tires Avus ad teram rebidunt. Malignita sovatur. Lux visit tenebras! Boyong? Hayaan mo siya. Ginagawa niya ang papel niya. Alam mo, Oo, kilala ko si Boyong. Hindi siya masama. At kaya din siya nagagalaw ng mga aswang. Ay dahil may dugo siyang albularyo at manunugis. Kahit bata pa lang yan, marunong na yan makipaglaban. Oo, palaboy siya. Pero hindi siya ulila. ibig sabihin, buhay pa ang mga magulang niya. Tatay lang niya. Pero nasa ibang lugar at tumutugis sa mga aswang eh. Tapos iniwan niya yung anak niya rito? Dahil yun ang gusto ni Boyong. Ang maging katulad ng ama niya. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unti nang bumalik sa dati ang anyo ni Emil. Wala nang presensya ni Ardon sa katawan niya at unti-unti na rin sumisilay ang maliwanag na buwan. Malapit na matapos ang eclipse, kaya naman iniabot sa akin ni Diego ang kwaderno at binuklat ko yun kung saan may nakasulat na ritual para sa tuluyang pagsasara ng pintuan. Sandali lang! Ilalagay ko muna sa gilid si Emil. Pagkatapos, pwede mo nang simulan ng ritual. Pero hindi ako marunong. Basta ate, damhin mo lang sa puso mo ang bawat salitang nakasulat dyan sa kwaderno. Ikaw ang nakatakdang magsara ng pintuan. Kaya alam namin magagawa mo yun. Ang pintuan na tinutukoy nila ay hindi pisikal. Nakasulat din sa kwadernong yon kung paano ko gagawin ang ritual. Kaya naman sa harap na maliwanag na buwan, inabutan ako ni Boyong ng kandila at saka ito sinindihan. Lumuhod ako bago inusalang orasyon at pagkatapos ay saka ko hinipa ng kandila. Inilapag kong kwaderno sa lupa at kasabay ng pagtayo ko'y siya ring pag-iba ng itsura nito. Para itong dahong nalanta at nang umihip ang banayad na hangin, ay unti-unti itong inilipad sa ere. Ay, naku sa wakas! Natapos na rin! Teka, magtatawag muna ako ng tanod para maidala na itong si Tatang sa morgue. Ate, teka, anong nangyari? At saka, si Tatang Jerry ba yan? Naku po, anong nangyari sa kanya? At saka, bakit naguan ang mga kamay ko? Huminahon ka, Emil. Halika sa loob. Doon na tayo mag-usap. Alis na rin po pala ako. Aalis ka na agad? Mamaya na. Tara muna sa loob. Maghahanda ako ng pagkain. Talaga? Sige na nga. Teka, akala ko ba sabi mo, bawal kang pumasok dito sa bahay? Bawal. Kasi may nagbabantay Pero ngayong wala na. Siguro pwede na.
Nang makapasok na kami sa bahay, doon ko lang nakita ng mabuting mga itsura namin. Wala akong sugat pero may ilang galos ako. Ang napuruhan ay si Aling Ofelia. Kahit natapos ng banta sa baryo, hindi pa rin naming maiwasang malungkot. Lalo na sa sinapit ni Tatang. Kinailangan pa niya magbuwis ng buhay para lang hindi niya masaktan ang kapatid ko. Makalipas ang 2 taon, mas naging magaan na ang aura ng mansyon. Hindi na namin yun ibinenta at pinagtulungan na lang naming i-renovate para sama-samang tirahan. Ay, naku sa wakas, mahal. Naayos rin natin ang titirhan natin. Oo nga eh. Dito tayo bubuo ng sarili nating pamilya. Ano? Iayos lang ba sa'yo kung gagawa ko ng basketball team? Wow ha? Para siguradong sigurado ka na magiging lalaki ang lahat na magiging anak natin ha? Ba, oy bakit? May babae namang nagbabasketball ah. Oy, kayo riyan! Tara na dito sa loob at naghihintay ang pagkain. Eh nasaan na sina Emil at Boyong? Nasa half court ho, nagbabasketball. Ay, teka sandali nga. Tatawagin ko na sila ng makakain na. Nako, mabuti pa nga. Sa ngayon po, 8 taon na kaming kasal ni Diego at may 5 na rin kaming anak. 4 na lalaki at 1 babae na siyang bunso. Minsan, napapatanong pa rin sila kung bakit parang hindi tumatanda ang kanilang ama. Ang sagot lang ni Diego sa kanila ay dahil magaling daw akong mag-alaga. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Pinky. Maraming salamat po sa pag-ere at more power po sa mga channels ninyo. Ako pong muli ito, si Clara, lubos na gumagalang.